Magandang umaga po, si Attorney Alvin po ito. Ayan, tingnan natin yung round 2. This time, nagharap si Joel Delfin, ang ating BNM. Yan. And si IM Barlu Nadera. Yan. Si Joel po yung naka-yellow dyan sa picture. And dyan sa video, si IM Nadera po yung naka-sombrero. Yan, magandang laban to. Tingnan na natin. Ito po yung round 2 sa third AQ Prime na ginanap sa Ayala Mall, Manila Bay. Ongoing pa po yung game, yung tournament kasi 9 rounds to. Meron pang remaining 6 rounds. So far maglalaban yung si BNM at saka si IM Nadera. Pareho po silang win-win. Winners pareto dun sa round 1. So tingnan natin kung anong nangyari dito. Mukhang matindi yung laban dito. White po si BNM and black po si IM Nadera. Tumira si BNM ng D4. Ayan, nag D5. Ayan, nag C4. Yung sikat na pelikula sa Netflix about chess. Ang bida ay si Beth. Yan. Queen's Gambit. Yan. Tapos, Queen's Gambit decline. Yan. Knight C3, Knight F6. Kumain si BNM ha. Hindi na pinatagal ha. C takes D5. Siyempre, kakainin niya ng pawn. Yeah, that's right. And then, nag-bishop G5 si BNM para ipin yung knight in case man na magkaroon ng pressure sa D5, hindi makakatulong yung knight. Yan yung purpose ng pin minsan sa mga knight yung purpose niyan is example sa bishop G5, kung ang inaatake mo ay D5 pawn, kailangan mo magpin para at least makatulong. Kung ang knight naman ay knight nasa knight C6, ang pin naman yan is bishop B5 para rin ma-pressure yung nasa E5 na pawn. So basically, ganun yung objective niyan So tingnan natin kung anong plano dito ni BNM. Si IM Nadera pala ang titira. Bishop E7 para lang just in case magkagipitan, pwedeng maka-reinforce yung knight dyan sa D5 pawn. Yan. So, and at the same time, siguro makapag-early castle na rin si IM Barlu, no? So, anong tinira ni BNM? Nag-Queen C2. Yan. Targeting yung H7 later on. At the same time, pwedeng pumatong yung rook sa rook C1, develop ng queen. So maraming possibility, malayo pa po ito. So tingnan natin. Nag C6. Ayan, solid lang si IM. Yan talaga ang laro ni Master Barlu. Solid lang yan parate. And kung papansinin niyo yung pawn structure niya, magaganda talaga yan. So ang hirap tibagin. Kumbaga, larong veterano, di ba? Kunat-kunat lang, ika nga, ng ating mga ka-chess players dyan. So, yan ang game ni IM Barlu. More on structural pawns. Yan. Dyan siya magaling. And then, ayan, nag E3 si BNM. Siguro, gusto nang palabasin yung bishop. Anong next move natin dyan? Hindi pa nag-castling si IM Barlu So nag-develop muna ng knight BD7 para lang at least nakauna na. Siguro ilalabas na di BNM yung bishop niya rito, no? Ano nangyari? Ba't ayaw nang tumira? Naghang? Nawala yung aking mouse. Ayan, yan. Tuloy. Yan, nag-bishop D3. Kung papansin niyo, naka-ready yung bishop D3 just in case lang na mag-castling yan si Master Barlu, may pressure na dun sa H7, di ba?
So, and yan talaga ang positioning ng bishop para maging active lalo. So, dito, anong tinira ng black? Ayan, pinaalis na yung bishop g5. Nag-h6 si master. Medyo nakapansin na. Siguro, babad ka na dyan. Kaya kailangan mo nang umalis. So, well, atras talaga yan. Malamang bishop h4 yan. Tingnan natin. Yeah, bishop h4. Tapos, anong tinira? Ayan, nag-castling na. So, nag-castling na. So, okay na dito yung black. Waiting na lang kung anong gagawin ng white. Abang-abang na lang. Yan, nag-develop ng knight. Knight G to E2. Siguro mag-castle na rin dito si BNM, ano? Yan, nag-position yung rook. Rook D8, rook E8, yung tinira ni Master Barlow dito. Ang plano niya is bigyan lang ng space yung rook and yung king. Tingnan natin ang ginawa ng white. Siguro mag-castling na dito si BNM. Yeah. Nag-castling na si BMM. So pareho na silang kingside castling. Tingnan natin. Yon. So yun pala yung purpose ng rook. Isa yun sa mga purposes ng rook is mabigyan ng space yung knight to maneuver. Ika nga. So, maniobra lang yung knight. Siguro, tatalo niyan later on sa G6. At the same time, malakas yung suporta niya sa H7. So, hindi matitibag. Tingnan natin ginawa. Nag-king H1 si BNM. So, anong pinaplano ni BNM dito? Magbubukas na ba siya ng G4? King H1, Rook G1, tapos Rook G3, tapos Rook A G1, tapos push pawn G4, ano? Or G5, tuloy-tuloy. Tapos may F4. Malamang ganito yung attacking position ni BNM dito Nagpahiwatig na Paano kaya to i-anticipate ni Master Barlow? Nag-knight H5. So, ibig sabihin, gustong makipag-exchange ng bishop si master. Obligadong kumain yung bishop kasi kung hindi kakain, aatras. Kakainin lang din ng knight yan So, might as well, bishop takes na lang. Yan ba yung ginawa ni BNM? Yeah, bishop takes kasi napaka-passive kung aatras ka pa. Tapos bandang huli, kakainan ka lang din naman. So, at least parehong bishop to bishop yung nawala. Rather than knight takes bishop, mas mabigat yun. Equal yung laban. So, queen takes bishop. Anong tinira ni BNM dito? May idea si BNM siguro mag-F o G4, later on. Tingnan natin. Anong pwedeng itira ni BNM dito? Rook E1 siguro, no? Sentro lang ng rook. Tingnan natin. Nag-knight A4. Saan pupunta yung knight A4 na ito? Anong iniisip niya rito? Magna-knight C5? Tapos, anong plano niya sa knight A4 na yan? Anong purpose niya? Kasi nasa gilid di ba? Normally, ang knight dapat pwesto yan sa gitna di ba? Nakaposition sa gitna. Pero siguro may pinaplano siya dito, no? Tingnan natin kung ano yung plano ni BNM. Bakit siya nag-knight A4? Ang isang obvious siguro, takbo yan ng knight C5. Tapos, knight C5 para hindi makapag-develop yung bishop. So, ibig sabihin, nakaabang yung bishop sa B7, so hindi pwede ngayon makagalaw yung bishop. Okay din may point, pero tingnan natin yan ba talaga yung intention ni BNM. Knight A4, anong titira niya dyan? O kaya naman nagpapakagat lang na masira yung pawn structure ng black. So that pwedeng tumira ng B6 kasi yung black, magwi-weak pawn yung C6. Baka pakagat lang ito.
Tingnan natin. Or kumbaga, inviting black to move B6. In effect, C6 pawn will be weakened. Yan. Yung mga analysis natin dyan eh. Pero tingnan natin, yan ba talaga yung plano ni BNM? So, let's see. Nag-knight F6, bumalik lang si IM. Kasi walang posisyon dyan yung knight sa gilid. Tingnan natin anong intention dito ni BNM. Okay, nag-knight G3. Good move para at least mas marami-rami yung square na mapuntahan ng knight. G6. Nako, inanticipate ni IM yung paparating na knight, ano? Siguro, iniiwasan niya na makapag knight F5. Knight F5 kasi basta iniwasan niya siguro tumalo ng knight F5. Pero na-weaken yung kanyang H6 pawn. Anyway, okay lang. Wala naman dark square bishop. So, tingnan natin. So, yung knight na yun, yung knight ni BNM sa A4, nandun pa rin. So, nag-develop siya ng rook. Gitna lang rook A, E1. Yung knight ni BNM, nandun pa rin sa gilid. Aha. Nagtira ng Queen D6 si Master Barlow. Okay, develop lang para at least iwas pin eventually kung magkagipitan kasi kapag nag-push yung E4, at least iwas pin yung queen. So good move yung Queen D6. Anticipate niya yung paparating na pin kung sakasakali magkabasagan sa gitna. In short, anong ginagawa ng knight na yan, BNM? Nandun pa rin yung knight sa gilid, Bakit kaya ayaw alisin yung knight na yan? Kumbaga parang nakaabang lang yan dyan, ano? So, ibig sabihin, hindi piniprevent niya yung pagbukas ng B6 pawn. Or yung pagbukas ng B pawn to B5. So, nag-F3 dito si BNM. Kailangan na hindi makatalon yung knight sa G4 kasi malakas yan eh. Nakatutok yung nakatutok kasi yung queen sa H2, baka mag-push ng H5, H4, pag alis ng knight, siya match dito sa H2. So, dapat i-prevent yan. F3 is a good move. Talagang walang matalunan yung knight. So, anong next move ng black dito? Ayan na, yung sinasabi natin, kung hindi kasi nag-F3, tatakbuhan ng H5 yan, H5, H4 hanggang sa mapaalis yung knight. Pero sa tingin ko, baka ituloy pa rin yung H4 dito. Malakas yung H4 na yan pag natuloy. Ma-open yung H2. Ano kaya? Nakita kaya ito ni BNM? Yung knight ni BNM nandun pa rin sa gilid. Ilang moves na. Anong purpose ng knight na yan sa gilid na yan? Wala lang. Tingnan natin. Queen F2 ang tinira ni BNM. Yan, siguro kailangan ng reinforcement sa king side ng queen kasi masyadong malayo yung queen eh. So, kailangan sigurong ilapit. Tapos, yan, bumalik yung knight kasi magpupush na yan ng H4 eh. So, at least iwas na. So, this time, since inalis yung knight, hindi makapag-push ng H4 kasi nakabantay yung queen. So, yun yung purpose ng Queen F2 ni BNM. So, doon natin nakikita yung mga reasoning nila. Bakit tinira yung ganun. 19 moves na to. Anong ititira dito ng black? Yung black, kung titingnan nyo, yung bishop, hindi pa rin develop, Ang ganda ng pagkakabantay ng knight sa gilid, Hindi makadevelop yung bishop. Tingnan natin.
Anong tinira ng black dito? Yan, lumabas na yung queen ha. Nag-queen na B4, yung black. Anong threat niyan? Queen B4. Well, yung knight, for sure, tinabihan yung knight sa gilid. At the same time, yung B2 na pawn. Kasi ang gagawin dito ni I.M. Barlow, magpupush siya ng B5 eh. Pag umalis yung knight, babagsak yung pawn sa B2. So, anong solusyon dito ni BNM? Siguro B3 lang, B3. B3 lang. Kasi hindi siya pwedeng mag-knight C5. Malalamangan siya ng isang pawn. So, B3. Okay, balik lang. Hindi pwede bumalik. Okay, kung talagang maninindigan, pwedeng knight E to C3. Kaso, pilipit yung knight, mako-corner ng B5 pawn. So, yun yung ating analysis dito. So, B3 lang siguro. Tingnan natin kung B3 nga ba yung tinira. Bumalik lang. Binigay yung pawn. Okay ito Nagbigay ng isang pawn si BNM. Ulitin lang natin. Knight, from knight A4 to knight C3. So, libre yung B2. Bakit binigay yung pawn? Pain ba yan? Pag kumain kasi ng queen, queen takes B2, pupunta yung rook sa B1, walang mapupuntahan yung queen kundi sa... Actually, dalawang square, pero mas delikado kung pupunta yung queen sa D2. So, ang pupuntahan yan, A3. So, delikado, baka ma-corner, Hindi rin naman, kasi may A3. Pag nagpunta yung rook sa rook B1, punta ng A3, may exit dun sa diagonal na dark. Ang tanong, kakain ba dito si I.M. Barlow? Tingnan natin. Libre. Kain. Ganyan yan eh. Bago ka kumain, tumingin ka muna ng mga exit. Baka may mga fire exit or emergency exit. Siguro nakita ni Master Barlow na may emergency exit naman sa A3. Pwedeng bumalik dun sa D7, sa E7, sa D6. So, ang ititira dito. Pero bakit nagbigay ng, ulitin lang natin. Bakit hindi nag-B3 si BNM dito? Kasi kung nag-B3 siya, nag-push ng B5, balik lang sa B2, yung knight. Anyway, nag-knight C3, pinakain. Yung pala yung iniisip niya. Bigay na yung pawn sa B2, pero magbabasag siya dito sa E4. Nag-push si BNM ng E4. Mukhang maganda yung iniisip ni BNM Mukhang pakagat yung diversion. In short, yung queen B2 para mawala yung atensyon ng queen dun sa king side attack. Dito nag-push. Pag kumain, D takes E4, F takes E4, babagsak yung knight. So, delikado yung knight sa F6, delikado yung F7, kasi yung rook tsaka yung queen magkarugtong na. So, moral lesson dito, hindi pwedeng kumain yung black. Cannot be. Yung D takes E4, cannot be. Ngayon, kung hindi naman, magpupush ngayon yan. Pupush ngayon yung E4, E5. Aalis yung knight, obligado. Malakas yung queen dito sa F2 At anytime pwedeng pumunta ng queen H4. Ganda ng tira dito ng E4 Tirang E4. Hindi pwedeng kainin to ng black. Pag mga ganito, normally, ito yung matagal na iniisip talaga. Anyway, 90 minutes po ito and 30 seconds. So, ito yung mga crucial
critical move na kailangan isipin ng matagal kasi matinding kombinasyon. So ngayon nakita na natin, diversion lang yung Queen B2 para lang misdirection, ika nga. Let's see, anong tinira dito ni IM Nadera? Oho, nag-Queen dito. Okay ang tapang ng Queen. Pero ang ganda ng move dito mukhang good move yung Queen dito Kasi may threat sa bishop, tapos pwede pang mag-reinforce ka agad dun sa Queen G5, Queen G5. So nakahanap ng exit si IM dito Anong gagawin dito ni BNM? Tina-target yung bishop niya Rook D1? Parang alanganin pag Rook D1 Hindi rin pwedeng umatras yung bishop. Pwede, pero pag umatras yung bishop, open sa attack yung pawn sa D4. Although suportado ng queen sa F2 and knight sa E2, pero medyo prone sa attack, in short. So, anong tira dito? Push pawn, E5? Pwede ba mag-push pawn na lang si BNM dito? Sabayan na lang. Actually, isa to sa magandang tingnan Pag push pawn, queen takes bishop, E5 takes knight, nakaposte na dun sa F6 yung pawn, knight takes D4, knight takes D4, rook takes E1, rook takes rook. Wala, lamang ang puti pag ganon. So push pawn. Ano ititira dito ni BNM? Makikipagsabayan ba siya dito? Push E5, pero babagsak yung bishop niya. Pero ang kapalit naman nun, makakaposte siya dun sa F6. Pawn takes knight sa F6. Tapos ang gagawin ng black, queen F5, tututukan yung pawn sa F6. Paano ngayon madidepensahan yung F6 pawn? Queen H4. Hindi, magpupush lang ng G5 pawn. Babagsak yung H5 pag nag-push. Pwedeng tumira. Komplikado, no? So, pwede naman kasing umatras na lang yung bishop. Bishop B1. Anong ititira dito ng white? Rook D1, suportahan lang yung bishop. Kasi di pwede mawala yung bishop na yan malakas yan Kung ako, hindi ko ibibigay siguro yung bishop na yan. Kasi may weak pawn sa G6, pwedeng paglaruan yan later on Queen G3, bishop takes G6, queen takes G6 check. So dapat siguro rook D1 to. Hindi ko tinitingnan yung tira nila, ina-analyze natin So yung cursor ko naka-push lang sa forward without looking at the notation para may suspense tayo. Siguro rook D1 pinakamalapit or push. Yun yung pwede nating option. Tingnan natin ano bang ginawa ni BNM dito. Yeah, rook D1. Good move. Hindi talaga pwedeng ibigay yung bishop na yan. So, hindi pwede makipagsabayan kasi babagsak yung pawn sa F6 eventually. Walang reinforcement siguro nakita yun ni BNM. Siguro matagal pinag-isipan to ni BNM Pinaka mababa mo rito pag ganitong sitwasyon, gugugol ka rito mga 10 minutes. Paulit-ulit. Hindi lang yung immediate takes, yung kalalabasan ng pyesa, yung kalalabasan ng pawn, kung magkaroon ng endgame, yan ang tinitingnan dito.
Pinakamababa mo dito siguro mga 10 to 15 minutes. Lahat ng kombinasyon. Anyway, long game naman eh. So, yun. Nag-rook D1 si BNM. Hindi pinakain yung bishop. Hindi sumabay. Hindi nag-push. Ngayon, ang tanong, saan pupunta si IM Barlow dito? Pupunta ba siya ng Queen G4? Tingnan na natin. Okay, pumunta ng Queen H6. At least, medyo panatag yung king. Nandyan yung queen sa tabi niya. So, malapit na. So, siguro, balik si BNM sa Knight G3, no? Knight G3. Hindi pwedeng balik. Anong tira dito ni BNM? Push F4? Hindi. Push E5 na. Diba? Poste ka na din sa E5. Malakas na yun eh. At the same time, nabuksan mo yung light square bishop mo. Push pawn na siguro. Kung ako si BNM, push pawn. Obligadong umalis yung knight. Walang mapuntahan. Balik lang dun sa 7th rank. Nag-push pawn ba si BNM dito? Yeah! Very good. Very good. Best move. Excellent. Yan ang BNM. Nakita niyo yung nakikita natin. BNM talaga. So, kasi yun yung pinaka-best move eh. Solid yung E5 mo to, no? So, ibig sabihin, balikan lang natin parang mali yata yung ibig sabihin yung move ni IM Barlow from Queen B2 to Queen B2 to Queen D2 kasi yung threat niya is bishop. Pero sa tingin ko ang purpose dito ni IM Barlow, in fairness, hindi niya talaga planong atakihin yung bishop. Naghahanap lang siya ng exit way, going or pabalik, returning, pabalik dun sa king side niya. Sa tingin ko yun. Pero yung downside doon, yung trade-off nun, natempuhan siya ni BNM kasi nag-rook D1, may isang tempo, nakapag-push ngayon ng E5. Yun yung magandang analysis doon. So, lumalabas yung Queen D2, loss of tempo on the part of black. Agree ba kayo doon? Kasi natempuhan siya, no? Although, ang brighter side naman ito, nakabalik yung queen niya doon kaagad-agad. In 2 moves, nandun na kaagad sa king side to reinforce of any attack from coming from BNM, di ba? So, yun yung mga pros and cons doon. May isang tempo, nakabalik naman, push pawn. Maganda yung laban na ito, Anong sumunod dito? Well, siguro yung knight, baka knight h7, kasi pag bumalik sa knight d7 na masasarahan yung bishop. Tsaka yung action nandito sa king side eh. Anong tinira dito ni IM? Yan, knight h7. Yan yung pinaka reasonable square for the knight. Now, tingnan natin ano yung plano dito ni BNM. Naka-gain advantage siya dun sa isang tempo na yun, Pwede na ba nang push pawn? F4? F4, kain. Pwede na siguro, no? F4, push pawn ulit. Para at least matreten na yung F7. Push pawn, Or kaya naman, Queen G3. Pero, masyadong maaga yung Queen G3. Wala pang gagawin. Matitempuhan lang. Mag-H4 lang. So, malabo ang Queen G3. F4 siguro. Para walang square ng Knight F4. Kasi titira ng Knight F4 yan eh. Yung black, kung ako si IM Barlow, magna-Knight F4 ako. So, i-prevent ko na yan. F4 na ako siguro. Para at least mawala ng square yung knight sa E6. Ano sa tingin nyo? Pwede, no? F4? Yeah! Ang galing ni BNM, nakikita niyo yung mga tiradas na yun, So, reasonable. Ganyan, no? Pag-analysis,
Kailangan natin i-analyze yan based on human perspective, POV ng player. Kaya ako, gusto ko, mas prefer ko yung hindi ako tumitingin sa computer, sa engine, whatsoever. Sariling analysis natin, mas maganda, mas masaya pag tinatamaan natin yung mga tiradas ng player, ika nga. So, POV ng player tayo. So, yan. So, F4 is good. Yun nga lang, ang downside dito sa ginagawa natin, sa ginagawa ko in particular, medyo matagal yung ating analysis paralysis. Kasi syempre, hinihimay natin. Wala tayong katulong na engine eh. Hindi natin tinitingnan yung engine kung alin yung recommendation eh. Dito, sa atin lang. So, yeah, well, yung downside, matagal yung ating analysis, pero yung brighter side naman doon, yung saya. Yung ninanamnam mo yung POV ng bawat players. So, ng bawat player, I mean. So, good move, F4. Kung ikaw si IM Barlow, parang dito medyo lamang dito ang sa spasyo yung white eh. Tsaka dito depensa lang talaga ang black dito, purely defense yung black dito, walang pang counter eh. Mahirap yung posisyon ng black kasi magtutulak na ng F5 yan eh. F5, G takes F5, Queen takes F5, bukas na. Kumbaga, uunti-untiin lang. Yeah, anong magandang tira dito ng black? Bishop D7 para at least mag-connect yung dalawang rook, makatulong yung mga rook diyan. Tingnan natin. Okay, knight G7. So, binabantayan ni IM yung F5, yung paparating na F5. At the same time, baka mag-push na to ng pawn din para masira yung gitna. Ang lakas ng E5 eh. So, kailangan masira yung E5 pawn na yan eh. Siguro F6 para lang ma-challenge yung E5. Dito, anong tinira ni BNM dito? Baka pwede na tumira ng knight G3 si BNM. Support dun sa... hindi. Matitempuan pa rin siya. Lakas ng H4, ano? May tempo kasi sa H4, eh. Hindi rin pwede na tumira ng Queen H5. Kasi baka tumalon yung knight. So, walang knight G3, walang Queen H5. Ang hirap nito. Anong ititira ng white dito? Rook B1 para hindi makapag-develop yung bishop. Kasi baka yung bishop, pag bishop G4 na yan, eh, oh. Rook B1, tama ba? Pwede? Kumbaga, tsaga-tsaga muna. Hindi. Nag-rook E1 siya. So, suporta sa E5 pawn. Okay. Anong tinira ng black? Yan, nag-develop na yung bishop. Nagmaniobra yung knight. Nagpunta sa D1. Yun, pass pawn. Nag-push po ng pawn si master from F7 to F5. Pass pawn yan. Decision point. Ang decision point dito, kakainin ba yung pass pawn na yan o hahayaan na lang? Kung ikaw yung white, kakainin mo ba yung pass pawn? Pag kinain mo yung pass pawn, F6, hihina. Hihina yung sentro, lalakas yung black. So, maintain mo lang siguro yan as solid, no? Magkagipitan man, may pang endgame ka, may outside pawn ka. Siguro, no? Dapat wag kainin yung pass pawn. So, kung hindi kakainin yung pass pawn, good move yung F5. Gandang tira yon. At least, dagdag espasyo sa black. Kung hindi naman kakainin, anong ititira ni BNM dito? Pwede na bang mag-knight G3? Hindi. Knight E3 siguro. Yun yung tinira niya kang knight kanina. Nagmaniobre. Knight E3. Yeah, good. Knight E3.
Para at least nasa sentro yung knight, makatulong. Anong tinira ni Master Barlow dito? Yan, nagmaniobra ng knight. Ayan na, nag-queen h4. Saan pupunta yung queen? Queen h4. Hindi pwede mag-push ng g5. Kasi kain lang. So, titira si Master dito ng knight e6. Siguro, ang ipantitira yung knight sa f8 to e6. Tingin ko lang. Hindi. Nag-rook c8 si Master, okay, sa bagay, walang ginagawa yung rook doon. At least, kahit paano, may pang-break dito sa c5. Break pawn, basag pawn siya dito. Yun yung pang-counter ng black. Basag pawn sa c5 para masira yung solid na d4. Paano in-anticipate siya ni BNM? Yung c5 push na paparating. Tingnan natin. Ayun. Hindi pinansin yung paparating na c5. So, ang ginawa ni BNM, gumawa na sarili niyang atake. From rook f1, inangat sa rook f3. Ang plano dito ni BNM, either magbabattery siya ng rook, or kaya yung rook, dadali niya sa g3. Hindi pwede sa g3. Makulong yung queen. Or kaya rook h3. Pero for sure, pinaka-reasonable dito, baka magbabattery siya ng rook sa f5. Tingnan natin. Nag-bishop e6. Hindi. Dun pala. So, pupush na ng pawn. Mag-g4 na si BNM. Ready to fire, Mag-c5 ba dito si IM? Hindi pa nag-c5. Mukhang pumuposisyon din yung queen. Nakalapit yung queen. Naku, nakuha yung queen yung square, Mukhang importanteng square yung g5, Binigay yung g5 square. Lakas ng queen dun, Anong tira dito? Nag-rook c7 para may suporta lang sa 7th rank. Kung sakaling magkagipitan. Kung tinitingnan nyo, ang ginagawa dito ng black talagang purely defense lang, no? Kumbaga, masurvive lang ng black yung atake ng white dito. Kung ako yung black, iniisip ko, sana matapos na itong... kumbaga, kung ako naman yung black, isipin ko, paano kayo masimplify itong mga pyesa? Kasi ang bibigat So far po, kumpleto yung mga pyesa pa Teka, 2, 2 knight, isang bishop lang yung wala. The rest, kumpleto pa. Heavy duty pa yung mga materyales. Nag-rook h3 si BNM. May pinaplano yan dyan. Tingnan natin yan later. Nag-bishop, atras lang yung bishop. Queen g3. Nag-rook f7. Matinding position to, Bumalik yung queen. Bakit bumalik yung queen? Okay. Para mag-giveaway sa g4. Siguro mag-g4 na to si BNM. Tingnan natin. Nag-knight e6. Hindi rin basta-basta. Matinding maniobra yung ginawa nila dito. Maneuvering. Bumalik. Ano to? Mag-draw? Okay, nag-queen f2. Bumalik yung queen sa h6. Dito, pag maiksi-iksi ang pasensya mo, talo ka Dahil sa ginagawa nilang pabalik-balik na tira, naghahanap ng magandang square na may madelay ng tira. Talaga, ang chess is a game of patience Pag medyo mainipin ka, medyo baka talunin, Ayan na. Nag-g4. Binigay yung pawn, F takes g4, knight takes g4, bawi. Ayan na. Nakapin kasi yung queen So, hindi pwedeng makatulong yung h5 pawn. Ang tanong, kakain ba dito si IM Barlow? Tingnan natin. Yeah, kumain siya.
Siguro kakainin ni BNM yan. Knight takes G4. Yeah, kinain na. Eto na. Nagbukas na yung G-file. Ang gandang maniobra. Balikan lang natin ha. Bago umabot dito sa move na to, ilang pabalik-balik. Knight takes G4, bishop, hindi kumain. Kala ko kakain eh. So umatras yung queen sa H8. Kasi kung kakain siya, bishop takes bishop takes knight, rook takes knight, pipila yung queen dito sa G3 or kaya sa G2, tapos papatong pa yung rook sa G3, weak yung G6. Hindi, pwede na pala kasi may bishop pala, no? So bawal talagang kainin kasi may bishop. Ang problema, since hindi kinain ng bishop, ang ganda ng G4 balikan natin, na-appreciate ko yung G4 G4, tingnan natin. G4, ganda ng G4. Kasi may bishop pala di yung purpose ng bishop kanina. Yun yung reason kaya kahit ako kanina, kung ako yung white, hindi ko rin ibibigay yung bishop. Kasi ang lakas niyan sa G6 nakatutok. So hindi pwedeng kumain yung bishop kasi babagsak yung G6, pipilahan ng rook, tapos suportado ng matulis na bishop. So ang ginawa dito ni IM, pagkakain ng knight, hindi siya kumain ng bishop, umatras sa queen H8. Problema mo, since umatras sa queen H8, hindi rin pala given, Kasi pag knight F6, check, kakainan ng rook, may bawi din dito sa bishop takes H3, Pero hindi. Merong merong in between, Obligado, let's say, ito yung crucial point Kung ako si BNM, gugugol ako rito ng mga 20 to 30 minutes. Siguro, knight F6. Well, force kumain yung force kumain yung, ibig sabihin, ang ganda pala ng G4 talaga, Ngayon ko lang na-appreciate yung G4 na yun, Dapat siguro hindi kumain yung black dito, Kumain. Hindi, talagang obligadong kumain kasi kakain din yung G4 sa F5 Either F5 or H5 ang kakainan Yeah, ganda ng G4 Excellent. Double exclamation. Malupit yung G4 Talagang determining factor yung G4. Nakuha sa tiyaga, unti-unti. At tiyaga si BNM mag-isip So knight takes G4, dito kasi obligado yung obligado yung queen umalis. Since nag-queen H8 dito, hindi ko pa tinitingnan yung move ni BNM dito kung ano ititira niya rito Pero for sure yan Kung gusto mo nang lumamang, knight F6, check, obligadong kumain kasi siya match yan. Force. Pag knight F6, rook takes knight, pwede kasi e takes rook. So ibig sabihin, may in between kasi pag kumain ng bishop takes rook sa H3, lalaman ng isang pyesa, tama ba? Kasi yung F pawn, tingnan mo knight F6, check, rook takes rook, pawn takes rook, lamang na ng isang rook. Assuming bumawi, bishop takes rook, pawn takes knight, pawn takes knight. Ang masama, sa pawn takes knight, hindi pwedeng kumain yung hindi pwedeng kumain yung queen kasi may paparating na rook takes G6. Ang lupit nito. Nakita niyo ba? Ulitin natin. So, knight F6, check. Obligadong kumain yung rook talaga dito. Obligado yan kasi wala na. Siya match siya dyan Force.
E5 takes rook. Nakatutok yung pawn ngayon sa knight. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi pwedeng kumain yung bishop takes rook kasi bakit? Kung bishop takes rook, kakain yung pawn dun sa knight. Pawn takes knight. Ang masama dito, hindi siya pwedeng kainin ng queen. Hindi na siya pwedeng kainin ng king kasi may paparating na rook takes g6. Pag kumain ng queen, queenless. Rook takes g6, queenless. Kung hinayaan lang, angat lang yung queen, let's say, angat yung queen sa h7, kakain lang din ng bishop takes g6. Babagsak yung isang rook ulit. Ang lupit dito ang gandang analysis dito. Okay, assuming hindi nag-bishop takes rook, umalis lang yung knight, bumalik lang sa knight e6, kasi nakita ni IM, pag kumain siya ng rook, di ubra. Tinalon lang yung knight, knight g7 to knight e6. Ang next move dito ng white is, hindi, may knight f8 pala. So, hindi rin basta-basta. Ulit. May nakatagong knight sa f8, so hindi pala given yung g6. Ulit. So, knight f6, check. Kain. Pwedeng kumain yung bishop takes rook. Pawn takes knight. Pag nag-pawn takes knight, aalisin yung queen. Pwedeng kumain yung queen. Kain, queen takes g7. Wala pa palang kain sa g6 kasi may knight pala, no? So, komplikado to. Magandang isipan. Google ka ng mga 30 minutes dito. Tingnan na natin. Ano ba tinira ni BNM dito? Nag-queen h5, nag-queen h4 muna. Okay, queen h4. Hindi pwedeng kumain yung h5, match siya dun sa h8. Pag kumain yung bishop naman, kakain lang yung rook. Lilibre yung g6 pa rin. Pilipit dito yung black Anong next move dito ng black? Kumain na. Bishop takes knight. Siguro pangkakain dyan, rook. Rook takes bishop. Rook takes bishop. Anong next move? Pwede nang pilahan yung pwede nang pilahan yung g6 pawn. Pwede nang kainin actually ng bishop yan. Knight lang yung nakasuporta, di ba? Bishop takes knight na. Bishop takes g6 na ba ginawa? Hindi. Black pa pala titira. Okay, black pa titira. Pila yung rook. Pwedeng mag-rook g3. Rook g3. Wala nang susuporta dyan. King na lang. King move. Rook g3, king h7. Pwede, no? Meron pa rin palang king h7, rook g3, king h7 yan para suporta dun sa g6. O kaya naman, rook e6. May rook e6 pa. May rook e6 pa. Sa tingin ko, rook e6 ang ititira dito ni Master. Good. Rook e6, surviving yung black. Anong next dito? Push pawn? Pwede mag-push, Hindi pwedeng kumain yung h5 sa rook kasi babagsak yung queen. Anong tira dito ni BNM? Kung kayo yung white, anong ititira nyo dito? Push pawn? f5? f5 siguro, no? f5, Kasi pag kumain, bagsak yung hindi. h5 nga. f5. Kung kayo yung white, anong ititira nyo dito? f5, Tingin ko f5 Bawal kumain yung pawn. So, ibig sabihin,
Sacrifice yung rook. Rook takes F5. O kaya naman, knight takes F5. Medyo magulo pa. Tira maganda dito. Bishop takes G6, knight takes G6, rook takes G6, rook takes rook. May queen D8 check na pala, ha? Pwede ba 'yon? Queen D8 check. Bishop takes G6, knight takes bishop, rook takes knight, rook takes rook, queen to D8 check. Tapos angat lang yung queen, yung king H7, malayo, hindi pa pwede yung idea na 'yon. So, anong tiradas natin dito maganda? Kung kayo ho ang titira dito, ang gandang puzzle nito, Kung kayo ang titira dito for white, ano yung sa tingin niyo yung best move? Ito yung laro ni BNM against IM Nadera. White po dito si BNM, black po si IM. Ang titira po ang white. Ano yung best move? Yan. F5? F5 siguro, no? Walang iba Para makagalaw yung knight, makapag knight F4. Tingnan natin. Tingnan na nga natin kung F5 nga yung pinush. Hindi pa nag F5. So, nag rook G5. Okay? Siguro, binibilang-bilang ni BNM, kulang pa. So, kailangan ko ng suporta pa. Okay. Anong tinira ng black dito? King, ayan, umalis sa pin. King H8. Galing ni IM, Talagang dumidepensa si IM. Hindi basta-basta matibag. Tingnan natin. F5 na ba to? Hindi pa din, So, walang F5 na pinag-uusapan pala dito. Nag-rook H3. Pinapaalis yung rook sa E6. So, ang gagawin siguro dyan ni IM, rook F to E7. Hindi pinansin kasi suportado ng knight. Nag B6 lang. Ayun, yung pala yung objective ni BNM, pipila dun sa G-file. Queen G2. Dito medyo kumpleto na siguro yung force, Bishop takes, knight takes, rook, lamang. So, aangat dito ngayon ng king H7 na siguro to. Additional force. Hindi. Sumasabay si IM, Hindi ngayon pwedeng kumain sa G6. So, ang pwesto nito, rook G4 o rook H3? Siguro rook G4 para tuloy yung atake sa G6. Rook G4. So, ngayon, paano susolusyonan yan? Magpupush ba ulit dito si IM? H3? H3 nga. Atras lang. Abante ng konti. Rook G3. This time, ang ititira ni IM dito, malamang King H7 na. Hindi pa rin, May in-between move sa Queen. So, hindi pa rin pwedeng mag-capture yung bishop sa G6. So, balik lang yung queen siguro sa G1. Kinain. Yun lang. May shamats na pala ron, Teka. Kinain, rook takes knight. Pag kumain yung queen, queenless, in short. So, pag kumain yung pawn, G6 takes rook. Rook to G8 check. Shamats. Mati pala to, So, ang lupit nito, So, ulitin ko, ito yung tira pala na, matindi. Parang hindi tama nga yung knight H5.
Dito po, tumira ng Knight H5 yung black. Ayan, pwede natin gawing puzzle to. Anong best move to win? White to move. Ang ginawa po dito ay rook takes H5. Pag kumain ng pawn, siya match doon sa G8. May bishop, hindi makaangat yung king sa H7. Mate na yan. So, anong ginawa dito ni IM? Queen takes. Yeah, obligado. Queenless dito si IM. Magro-rook H4 na to. Yeah, rook H4, kain. May suporta pa. So, hindi kumain. Kakainin ba to ni BNM? Pwede na siguro, no? May mating attack pa ba siya? Wala na. Yeah, queenless. Yun lang, bumagsak na. So, ang lakas nung balikan lang natin. So, bakit nag-knight H5 si IM? Anong threat nyo doon? Hindi ba siya pwedeng pumunta ng king H7? Bishop takes, knight takes, rook takes, rook takes, rook takes, queen takes, queen takes, queen, king takes. So, endgame, lalamang yung white ng isang pawn. May pass po na sa E5. Pero meron naman siyang pawn chain dito sa queen side. Parang mali yung knight H5. Kasi bigay na eh. Kung king H7 lang, wala din pala. Kasi mag-rook H4 na oh. Wala, queenless pala talaga. Rook H4, cover yung knight, rook takes, wala, queenless talaga. Kasi, kaya siguro nag-knight H5. Kasi may paparating kasing rook H4 eh. So, ang moral lesson, dapat pala hindi pinush yung pawn. Pero hindi eh, kasi atakado yung Hindi pinush yung pawn. Na-open masyado yung H5. Pero wala na rin eh. Kasi may rook H4, knight cover, rook H4 takes knight, queen takes, queenless talaga. So, yun. So, ang gandang laban nito ni BNM. So, queenless. Dito, ano ba? May sumunod pa rito. Nag-queen G4. Knight move, push pawn, angat yung queen, push pawn, iniunti-unti na rito. Kain. Yeah. Aha. Knight move siguro, no? Queen check. Knight na. Knight. Rook takes pawn. Bishop takes. Pwede na mag-check dito. Knight F6 check. Kain ng pawn. Kain ng pawn. Kain. Check. Wala. Bagsak na. So, after 61 moves, 62. Malupit yung laro dito ni BNM. Ulitin lang natin. Tindi ng matindi yung attacking position dito ng white. So, from the start, talagang pilipit yung black na unahan. So, defense lang, pero walang counter-attack kasi. Dito nagsimula. Yung G4 talaga yung yung G4 talaga yung mabigat. Nakaposition yung rook eh. Nakapwesto yung rook, nakapwesto yung isang rook. G4 talaga yung mabigat. Break, basag talaga yung gitna, yung F5 tsaka yung H5. Obligado eh. Best move din yung Queen H4.
Kain. Rook. So dito, pa-queenless na dito yung ano eh. Buying time na lang yung black, pero nag-extend na yung pawn. So ito wala na, talagang given na yan eh. Check, queenless talaga. So doon nagtapos yung laban ni BNM against sa IM Barlu. So nanalo po si BNM. Will proceed to the next round. Ayan, mahaba-habang analysis ito. Pwede nyo aralin ito and makakuha tayo ng mga lesson dito na pwedeng gawin if you're in white. Yun, maraming salamat po. Ayan, si Attorney Alvin Pumuli.